the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Hello, good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Ito na naman tayo. Lunes na Lunes. Back to reality. Sino po ba yung nakapagpahinga this weekend? Yan, kailangan natin ng pahinga. Hindi po tayo pwedeng puro trabaho lang. Si God nga na mahinga on the seventh day, di ba? Not because He is tired, but because He wants to enjoy His creation. Tama po ba? Kaya tayo po, tama yung ginagawa nyo, namamahinga tayo. Anyway, Lunes na naman. At yung mga makikibaka, alam ko marami tayong gustong ma-accomplish this week. Enjoyin po natin yung ating trabaho because it is a blessing from God. Alam niyo po, sabi sa Salmo 55:22, Psalm 55:22, ibigay mo sa Panginoon ang inyong mga alalahanin at aalagaan Kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Okay? Madalas kasi kinikerry nating pilit yung mga alalahanin natin. Binibitbit natin sa sarili nating kakayanan, sariling diskarte, sariling koneksyon. Tapos pagdating ng hapon o pagdating ng weekend, pagod na pagod tayo. Ang resulta, si Lord, nasa backseat lang. Tayo kasi yung nagmanyobra ng linggo natin. Madalas naman, wala rin tayong parang naging joy kasi nga napagod ka. Pero ang ganda po ng sinabi dito ng Diyos, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga concerns, yung mga alalahanin. Hindi ibig sabihin magiging passive at tamad ka. Hindi. Do your part and leave the rest to God. Magsipag ka, pero yung resulta, iasa mo kay Lord. At ito po yung promise niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Ang key po dito is, are we doing everything according to the purposes and will ni Lord? Naka-align po ba tayo para si Lord ang mag-glorify sa ating ginagawa? Yung po bang ating pinagpapaguran ay nalulugod ang Diyos? Kasi po, kung yan ay naka-align, matuwid, okay, kay Lord ang ating ginagawa, hindi raw po niya tayo pababayaan. Yan po ang napakagandang pangako ng Diyos sa atin na mga talagang pilit na lumalaban ng patas, sa mga nananalo sa atin dito sa contest natin, na pilit itinataguyod ang buhay na matuwid. Kapit lang po. Kasi po, si Lord may joy po na ibibigay sa atin kahit feeling natin minsan nakakapagod. But the Lord will take care of us. Yan muna po iwanan ko sa inyo ngayong Lunes. Again po, ang key is pagiging matuwid sa lakad natin para ang Lord ay ma-please sa atin. Tayo po manalangin, Panginoon, salamat po dahil alam namin ang pagiging matuwid ay isang napaka-challenging na buhay. But Lord, alam ko na Ikaw po pa nabibigay sa amin ng joys para maging matuwid kami. Ikaw nabibigay sa amin ng wisdom and grace para mapanlabanan ang mga baluktot na pamamaraan ng mundo na to. Ingatan niyo po ang bawat manggagawa, even mga housewife na nasa bahay, mga seniors na nagpapahinga ngayon, Lord, mga retired, Lord God, na nagtrabaho all their lives, bigyan niyo po ng joy and fulfillment ang kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Lord, we pray para po kay Brad Jeff. Alagaan niyo po sila habang sila po ay nasa ibayong dagat. Lord, always bless him, protect him, and bless his mission. Lord, we pray para din po sa lahat ng mga tulad ni Rosalie, lahat po ng mga ina ng tahanan, mga magulang na nakikinig kayo sa aming po programa, sa mga naghihirap, nagpapagal para po sa pagtaguyod ng kanilang mga pamilya. Lord, alagaan niyo po silang lahat. Lord, salamat po muli sa napakaganda na araw na ito. Dahil pa rin po sa pagkakataon na kami maging daluyan ng mga biyaya ng gagaling po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.